What's up sa inyo mga kaborders? What's up sa inyo mga kapito? At welcome muli sa panibagong episode ng Uncle G Basketball Tutorials. Mga kaborders, mga kapito. Ngayon ay over 6 dito sa Pilipinas. Gabi. Lagi akong gabi nag-vlog ngayon kasi yun lang yung available na oras na pwede tayong makapag-vlog. Okay mga kaballers, mga kapito. So, bago ako magsimula ng ating topic, bago ko sabihin sa inyo ang ating topic, syempre gusto ko munang i-shoutout yung mga nagko-comment sa ating comment section dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo, no? Yung mga organisasyon ng mga referees sa iba't ibang bansa at dito rin sa Pilipinas, dyan sa Parañaque, dyan sa Pasay, sa Luzon, Visayas, Mindanao ng mga subscribers natin, ng mga baguhang referees. Isang maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay mga kaballers, mga kapito, ang topic natin ngayon, sa pag-usapan natin, ang article number 40 at saka article number 41. So linawin natin yan, no? Kasi marami pa rin nagtatanong hindi ko maintindihan. May mga vlog na tayo previously sa mga ganyang sitwasyon, or yung tinatawag na article number 40, which is ang 5 fouls by a player, at ang article number 41 na team fouls penalty. So ang gagawin natin, hihimay-himayin natin yan, pag-uusapan natin, para talaga maintindihan ng mga kabaro natin, yung mga kapwa natin, mga referees, ang patungkol dyan. At syempre, magkaroon din ng mga ideas at kaalaman yung mga coaches at yung mga players na sumusuporta din sa ating channel. So, yun, pag-uusapan natin. Okay? Unang-una mga kaballer sa article number 40, which is 5 fouls by a player, of course. Yan na yan, sinasabi ng article number 40. Ang isang player, okay, pag sinabing player, syempre nakasulat ang kanyang pangalan doon sa score sheet para maging isang player siya. Ang bawat player ay meron lamang 5 fouls, okay? At pag nagkaroon siya ng tinatawag na 5 fouls, of course, alam naman natin yan, eliminated na siya sa laro. Pero, kung sususugin natin ang rules pagdating sa eliminated na player, allowed pa siya umupo doon sa tinatawag na bench area. Pero yun ang sinasabi sa article number 40. 5 fouls by a player, 5 lang. 5 fouls lang talaga. At wala nang hihigit dyan. Okay? So, lahat ng players, maging captain ball man yan, tsaka lahat-lahat ng mga players dyan, bawat player mayroon lamang tinatawag na 5 fouls. Okay, so maliwanag yan. Ngayon, pag-usapan natin ang article number 41. Yung article number 41 na yan, sinasabi dyan, yung team fouls penalty. Yan ang sinasabi sa article number 40. Pag sinabi natin team fouls penalty, eto, medyo crucial na iniintindi, So, sinasabi talaga dyan sa rules and regulations na yan sa OBR, ang anumang personal foul, okay, technical foul, unsportsmanlike foul, at ang disqualifying foul ay kasama sa tinatawag na team fouls penalty. Ngayon, himay-himayin natin yan. Okay? Ano-ano ba ang mga tinatawag na personal foul? Okay? May dalawang klase ng personal foul. Yan tinatawag na regular foul na ginawa ng isang player at yung tinatawag na offensive foul o yung charging. Okay? Ano yan? Part yan ang tinatawag na personal foul. Kasama yan sa tinatawag na team fouls penalty. Ganun din, pag sinabing technical foul, ang bawat player na nakakumit ng tinatawag na technical foul, kasama yan sa team fouls penalty. Sana maliwanag sa inyo yan. Okay? At ganun din ang tinatawag na unsportsmanlike foul. Okay? Kasama rin yan sa tinatawag na team fouls penalty. Okay? At ang huli ay ang tinatawag na disqualifying foul. Kasama rin yan sa team fouls penalty kapag nakakumit ang isang player ang tinatawag na disqualifying foul. Ngayon, may tanong uli na lumalabas. Paano naman ang fighting foul? Okay, di ba? Kasi hindi naman nabanggit dyan ang tinatawag na fighting foul.
Ngayon, katulad ng mga nakaraang lecture natin, yung nakaraang tutorial natin, maliwanag na sinasabi sa article number 38 na tinalakay natin, na ang anumang tinatawag na fighting foul ay dinadala yan sa tinatawag na disqualifying foul. Kasi automatic yan, kapag nagkaroon ng fighting foul, yung mga players na nakaupo roon sa tinatawag na bench area, so hahatulan sila at dadalhin ng tinatawag na fighting foul na yan, yung penalties, dadalhin yan doon sa tinatawag na disqualifying foul. Kaya nga may 2 free throws plus ball possession. Okay? So yun, maliwanag yun. So yung yung pinopoint doon is kapag nakakommit ka ng tinatawag na fighting foul at dadali yan sa disqualifying foul, kasama yan sa tinatawag na team fouls penalty. Okay? At saka article number 41, okay, dito isinaad na tinatawag na ang offensive foul, yung charging foul, ay hindi binibigyan ng 2 free throws. Okay? Kapag ang nakakommit ng tinatawag ng foul ay ang mismo may control ng bola. Okay? O yung tinatawag may posisyon, yung team na may posisyon ng bola. Kapag sila ang nakakommit ng foul, nakakommit ng foul, walang free throws na mangyayari kasi offensive foul yan, o tinatawag na charging foul. So maliwanag na yun, mga ka-bowlers, So kung naghahanap kayo ng rules and regulations na nagsasabing tungkol sa charging foul o offensive foul, yan, mga ka-bowlers, mga kapito, basahin nyo lang dyan sa OBR, Official Basketball Rules, yung article number 41, team fouls penalty, nandiyan yan sa tinatawag na rule ng article number 41. So, yun, maliwanag naman yung pagpapaliwanag natin tungkol sa article number 40 at saka article number 41. Kaya mga ka-bowlers, mga kapito, so sana naintindihan natin lahat yan at makatulong sa inyong mga agam-agam, kung ano nga ba ang linalaman ng tinatawag na article number 40 at saka article number 41. Ngayon mga ka-bowlers, so nakatulong ng malaki yan, alam ko naman at magagamit niyo yan sa mga baguhang referees na patuloy yung sumusuporta sa atin. Siyempre, mga subscribers natin, mga followers natin, makakatulong sa inyo yan ng malaki doon sa loob ng basketball court kapag nagre-referee na kayo at pagka-encounter kayo ng mga ganyang sitwasyon na pag mga nagtatanong yung official table sa maliliit na liga, kasi commonly or minsan, yung mga official table, minsan yung mga committee, hindi pa rin ganun katalas, o yung hindi ganun kalawak ang kanilang kaalaman pagdating sa tinatawag na pag-officiate sa table, kung paano nila ipapasok sa score sheet yung mga tinatawag na mga infraction na yan, yung mga fouls na yan. So, sa mga pagkakataon na yan, kailangan katulong yung mga referees. Kung may mga tanong ang official table regarding sa mga article na yan, sa mga rules and regulations na yan, of course, meron kayong alam at nakikinig kayo at nanonood kayo sa channel ni Uncle B, nagkakaroon kayo ng mga ideas. So magagamit niya sa maliliit na liga na commonly na tinatawagan niya ng ating mga baguhang referees. Okay? Kasi ang siyempre, mga referees nag-start yan sa mababang liga hanggang kumbaga nade-develop ang kanilang tinatawag na kakayahan, skills sa pagre-referee hanggang sa mapunta na sa mataas na level ng pagre-referee. Ay mga bowlers, mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon, article number 40 at saka article number 41, sana makatulong sa inyo ng malaki yan. Dito ko natatapusin ang ating video, mga ka-bowlers, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin dyan, okay, sa lahat ng mga players, sa lahat ng mga coaches na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Lagi na lang kayo mag-iingat sa amang panig ng mundo kayo naroon. At bago tayo magtapos, gusto ko munang i-promote ang ating t-shirt ni Uncle B. Ayan, nakalagay dyan, don't expect perfection. So meron niya sa likod. Yan, expect consistency. So sa lahat ng mga subscribers natin, mga followers natin na gustong mag-avail ng t-shirt na to, mag-PM lang kayo sa ating dyan, sa comment section dyan, comment lang kayo dyan at syempre magko-communicate na lang tayo doon sa ating Facebook page. Ay mga ka-bowlers, mga kapito, yun, ngayon pala nagpapasalamat na ako sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta. So support nyo ang merch ni Uncle B, yung t-shirt ni Uncle B na available pa
hanggang ngayon. Okay mga kabalors, mga kapito. So, ayun, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.